Kung maaalala nyo mga idol, yung nakaraang video natin tungkol sa makabagong estilo sa paggawa ng bahay, nabanggit ko doon sa video yon na ang ginagamit ngayon hindi na kahoy. Halos karamihan ngayon ang ginagamit metal o metal forming na. Halimbawa, mapagawa ka ng bahay, hindi konkreto. Tulad ng dating style na ano lang, plywood, tapos dingding, kahoy, lahat, di ba? Kapag gano'n na ipapagawa mo sa panahon natin ngayon, hindi ka na nila gagamitan ng kahoy. Puro metal. At yan ang uso ngayon. Tulad nung pinakita ko sa inyo sa video nung nakaraan. Kasi, lalo sa panahon natin, at ang pagtatayuan mo ng bahay masyadong maanay, may peligro na hindi tatagal ang bahay mo. Kaya ang ginagamit ngayon, puro metal. Gaya ng bahay ng pinsan ko na ipinagawa niya, walang ginamit na kahoy doon. Maging sa dingding, hindi na plywood. Hardiplex. Naka-rivet o naka-screw yung hardiplex doon sa tubular, sa metal. At ang kagandahan niyan, hindi nga aanayin. Mula doon sa kanyang mga soleras, hanggang sa kanyang dingding, maging hanggang sa kanyang bubong. Puro metal. Kaya mas safe, bukod pa dyan, matipid na, mabilis pa ang trabaho. At hindi nangangailangan ng maraming tao na gagawa. Sa isang semi-bungalow na bahay, pinakamarami na siguro apat lang na tao. Wala nang karpenterong gagamitin doon. Dahil kasi puro metal. Puro welding at saka screw. Kasi ang dingding nun, hardiplex. Maging ang kesame, naka-hardiplex yan. Kaya yan ang kagandahan sa bagong modelo ngayon na paggawa ng bahay. Nabanggit ko na nga doon sa mga una kong video, di ba? Walang gagamiting kahoy. Dahil unang-una, ang iniiwasan dyan, yung anay. Dahil kapag ang isang bahay, pinugaran ng anay, 99.9, hindi pa abutin isang taon, sira ang bahay mo. Di ba? Pero kung naka-metal forming yan, hardiplex ang dingding, maglalaway lang ang anay. Hindi siya aanayin. Maging mga cabinet na gagamitin sa panloob, pangkaraniwan na rin, metal na rin, at hardiplex. O kaya naman, yung fiberglass. Kasi nga, para iwas anay. Matipid na, mabilis pa ang trabaho. Wala ka nang kakailanganing mga chemical para lasunin yung paligid ng bahay o ng area para sa anay. Kasi paano aanayin yung kung metal? At ang dingding mo ay hardiplex, maging ang kesame. Yan. Na pagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga doon sa mga nagtatanong, hindi tayo karpintero, hindi tayo mason, hindi tayo kontraktor ng bahay, pero naging karanasan natin yan. At marami na ako nakita, maging sa mga kaibigan ko, wala nang ginamit na kahoy. Puro metal, hardiplex at saka fiberglass. Mamimili ka lang kung ano ang pagagawa mo doon sa gagawa. Kung anong materyales.
Kaya nga, nabanggit ko rin sa mga darating na panahon, talagang malulugi na ang paggawaan ng kahoy. Oo, maging ang mga hardware, hindi na siguro mag-i-stack ng kahoy. Kasi unang-una, napakamahal ng kahoy. Kung ikukumpara mo sa tubular. Ang isang 2x2 ngayon, mahal, ang ball pit. Oo. Ay samantalang ang tubular. O, di ba? 20 feet ang isang piraso ng tubular. Hindi ka na mamimili kung anong haba, kung ano-ano. Size na lang ang kakailanganin mo. O, kung 2x2, kung 2x3, 2x4, puro tubular yan. Di ba? Kaya napakaganda ngayon. Matipid na, menos pa sa labor. Yun. Gaya nung bahay nung tropa natin na binisita natin, walang ginamit na kahoy doon. Oo. Semento, yung kanyang banggirahan, buhos. Tapos, ang ginamit, ito tinatawag na marmol. At ang kanyang mga cabinet, fiberglass. Maging ang kanyang kesame. Ang gaganda pa ng estilo ngayon na ginagamit sa kesame na fiberglass. Plastic yun. Ini-screw lang din. At saka, napakadaling gawin. Pagaang na, hindi pa hirap. Sipin mo nga yung gumagawa doon bali, kung yun kahoy ang gagamitin, lalo sa mga kesame, cabinet, at sa bubong, baka hindi bababa sa 10 katao ang gagawa. Kasi bukod ng karpintero, bukod ng mason. O, di ba? Pero pag metal forming, ang gagamitin, isang klase lang ang gagawa. O, welder, at saka yung kanyang trabahante. Kasi, i-welding mo na lahat ng klase ng metal na gagamitin. Pagkatapos, pagdating sa pagdidingding na, puro mga screw o rivet. Ganon. At mabilis pa ang trabaho. Yung gumawa doon sa bahay ng tropa ko, ilan lang silang gumawa, up and down pa yun. 6 lang katao. Oo, 6. Sama-sama na rin ng mason. Kasi, siyempre, yung siding niya, hollow block. Tapos may yung poste niya, siyempre buhos. At pati flooring ngayon, ang ganda. Steel, yung pinapatungan. Hindi na kagaya nung dati na popormahan pa, tapos patrabaho, daming marikutitos. Ngayon, hindi na. Napakaayos at maganda. Yan mga idol, kinukwento ko lang sa inyo kasi nga, nakikita natin kung paano gawin at kung paano ang kanilang estilo sa paggawa. Pero syempre, bago tayo magpatuloy at magpaalam, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Binabati ko kayo mga idol ng isang magandang hapon, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan. Pero sa maikli natin kwentuhan ito, salamat na marami at sinamahan nyo ako. Alam nyo ba, yung mga ginagamit ngayon ng metal forming, lalo sa bubong, napakasimple. Tapos yung bubong ngayon, nabanggit ko na nga, long span. Hindi na kagaya nung dati na putol-putol, dugtong-dugtong. Di 12, di 8, di 6, di 10, yung sistema ng bubong. Depende sa sistema ng pagkakabitan, di ba? Pero ngayon, di na. Ano mang style ng bubong na gagamitin mo o yung pagkakabitan, iisa lang estilo. At
saka isang sukat lang. Long span nga eh. Walang putol yun. Kapag halimbawa, yung bubong mo salubong, yung pasalubong. Kung halimbawa yung haba ng kabila nung toleras ay humahaba ng mga, sabihin na natin, 8 metro. 8 metro yung haba yung kabila. 8 metro din yung kabila. So, pagka ginamitan siya ng long span na bubong, isang direksyon lang yun, walang putol. Kung 8 metro yung haba ng pagkakabitan, ang gagamitin dyan, mga 9 na metro. Para may allowance siya. Ganon din sa kabila. Tapos, depende sa lapad, wala namang problema dahil 110 ang lapad ng bawat bubong. Kaya kung ang lapad ng bahay mo, sabihin na natin 10 metro yung lapad o 15 metro, walang problema yon. Bibilangin lang yung bubong sa tigwa 110. Diba? Kung 10 metro, gagamit yan siguro ng mga 12 bubong o 11. Dahil kasi 110 ang haba eh, ang lapad eh. Ano, nagkukwentuhan na naman tayo doon sa sistema ng paggawa dahil nga nagkaroon tayo ng karanasan dyan. Kaya doon sa nagtatanong sa akin, kung napapanood mo itong video to, yun ang pinakasagot na sa tanong mo. Sa personal na pag-uusap, nag-uusap na rin tayo. Pero mas maganda, para hindi lang para sa'yo, para na rin sa iba, malaman nila yung sistema kung paano. Di ba mga idol? Kaya yan ha. Salamat na marami sa maikli nating kwentuhan ay sinamahan mo ko. Bueno mga idol, samantala tayo magpapaalam. At syempre, marami pa tayong dapat gawin. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli mga idol, paalam!